Naghahanap ka ba ng isang magandang road cycling helmet? Yung helmet ba na quality na, maganda pa forma, tsaka syempre, yung pinakamahalaga sa lahat, yung hindi masakit sa bulsa. Kung oo ang sagot mo, consider watching this video. At kung hindi naman, panoorin mo pa din for your future upgrades, reference, and syempre, friends recommendation na din. Kaya tara, simulan na natin. What's up sa inyo mga kabatak? Magandang araw nga pong muli. Nagbabalik na naman tayo sa isang video kung saan ngayong araw meron na naman tayo ditong bagong road cycling helmet galing sa Laser. Halata naman, di ba? Bali, i-unbox natin ngayon yung helmet na to, tapos sasabihin ko sa inyo yung specs, yung quality, yung pros and cons, personal opinion and personal thought ko sa helmet na to, pati na din ang SRP nito. Pero bago ang mga yun, mga kabatak, kung naligaw ka lang po sa channel na to, magpapakilala lang ako ng mabilis sa'yo. My name is Lem Valdez, also known as Lem Official. Dito po sa channel natin ay gumagawa tayo ng travel vlog, food vlog, and bike vlog. Bibigay po tayo dito ng sobrang daming tips, tutorial, bike review, road review, DIY hacks. So sobrang dami pang iba, kabatak. Kaya kung mahilig ka sa pagbibisikleta o nagsisimula ka pa lang sa sports na to, tamang-tama itong channel na pinuntahan mo. Please consider subscribing for more cycling-related content. Okay, simulan na natin. So recently, pinadalan tayo ni Laser ng 4 na MTB helmets. Ito yung Jackal, yung Impala, yung Compact, tsaka yung Laser Roller. Which is, na-unbox at napakita ko na sa inyo yung mga quality nito. At ngayon, may bago na naman tayong i-unbox dito. Ito ang pinakabagong Laser Spear. Baba ko muna yung mga to. Nakakalat eh. Nalaglag yung helmet. 5 minutes later. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang Laser, Laser is one of the most popular cycling helmet brand na nagpo-produce ng quality helmet sa hindi ganun kamahal na presyo. Nagsimula ang company na to noong 1919 pa, so meron na silang mahigit 100 years, pero noong 2016 nabili ito ng Shimano, kaya as of now under na to ng Shimano, at kaya din nagkaroon tayo nito dahil alam niyo naman si Neo Sigma, hawak niya ang Shimano, kaya maraming salamat sa Neo Sigma. Okay, unbox na natin. Ang isa sa mga napansin ko sa Laser ay kahit anong cycling helmet ang bilhin mo sa kanila, mapa MTB o road cycling helmet, iisa lang yung box na ginagamit nila, which is itong box na to. Wala namang espesyal, ang naiiba lang yung mismong pangalan na printed dito sa baba. And itong hawak ko pala is the Laser Spear. At buksan natin kung anong kasama sa loob. Syempre, una na dyan yung ating mga helmet. Tapos pangalawa, itong ating mga user manual. Tapos sa loob ng ating helmet, dito nakalagay yung 4 na etiketa kung saan nakalagay yung mga bagong upgrade o na bago sa helmet, tsaka yung ibang specs na din. Pero iisa-isahin ko na lang sa inyo yan. Ang helmet na meron tayo ngayon is the Laser Spear, one of the newest cycling road helmet ng Laser. According to their website, available ito sa 4 na size. Yung timbang ay nakadepende sa kung anong size ng helmet ang kukunin mo. For example, ang small ay tumitimbang ng 260 grams. Ito namang hawak ko na medium ay tumitimbang ng 280 grams. Available din ang kulay nito up to 6 color mga kabata. The construction material is quite conventional mga kabata, with an expanded polystyrene foam liner co-molded with a multi-phase polycarbonate microshell. Nalito kayo, no? Yun lang naman yung ginamit na material dito sa mismong helmet na to, yung mismong foam tsaka itong mismong shell natin. Ganun lang naman kasimple, huwag nating pahirapan yung sarili natin. At isa sa maganda dito ay yung adjustment ng helmet na to. Ito yung tinatawag nila na Royces Retention System. Mamaya i-explain ko sa inyo kung ano yun. Kahit anong kulay pa ang kunin mo, available yan sa non-MIPS and with MIPS technology. Kuya Lem, para saan naman po ba yung MIPS sa ating mga helmet or ano yung gamit nito sa ating mga helmet? Na-explain ko na dati kung ano yan eh. Balikan natin yung video natin sa YouTube na to. Mabilis lang. Bali, nandito tayo. Okay.
laser helmet. O ang MIPS mga kabatak ay unang pinag-aralan noong 2001 at inilabas noong 2007. And according to their study, ang MIPS daw ay nakakatulong para ma-reduce ang concussion. Kung saan ang ibig sabihin lang naman mga kabatak ay ang shaking the brain inside because of an impact na pwedeng mangyari sa isang cycling accident mga bata. Kaya ginawa or dinevelop itong MIPS technology para maiwasan yung concussion o paggalaw o pag-alog ng ating utak just in case na mangyari ang isang cycling accident sa atin. So yun, nagets nyo ba kung anong ibig sabihin ng MIPS? Actually mga kabatak, siguro hindi naman nabago sa pandinig nyo yung MIPS kasi madaming mga cycling helmet brand naman na ang naglalabas ng mga MIPS technology kasi nga it is an extra layer of protection sa ating mga ulo. At ang isa pang maganda sa helmet na to ay pwede mo siyang gawing aero helmet mga kabata. Kailangan mo lang bumili ng aero shell snap para ikabit dito at yun, magiging aero helmet na to. Pero hindi siya kasama sa box. Bibilin mo siya separately. Pag-usapan naman natin yung vents ng helmet na to. Ang helmet na to ay meron pong 18 vents mga kabatak or yun yung butas o bilang ng butas sa ating mga helmet. Sabi ng iba, maganda daw yung placing ng vents nito dahil kapag nilagay daw yung sunglasses dito ay hindi daw nahuhulog. Subukan natin. Meron ako dito ngayon dalawang klaseng sunglasses. So try natin ilagay. Kaya yan, try natin. Okay. Di siya nalaglag. So try natin tong isa. Okay, goods. One of the reason mga kabata kung bakit ko nasabi yun dahil syempre, di ba kapag nagbibisikleta tayo, ayaw natin na yung mga sunglasses natin nadudumihan, napapawisan kapag nilalagay natin dito, sinasamit sa dibdib. Kaya ako talaga, madalas makita nyo sa mga bike ride ko, nasa helmet ko, di ba? Tapos ang hassle kapag nalalaglag siya dahil hindi maganda yung pwesto ng vent. So, maganda yung pwesto ngayon ng laser spear na to dahil hindi nalalaglag yung mismo nating mga sunglasses. Sa mga magtatanong naman kung ano yung specific laser spear na hawak ko ngayon, ang size po nito is medium na may 280 grams ang timbang. Tapos with MIPS na din siya mga kabata. Kulay white, may gusto kong kulay ng white nito sana yun eh. Pero hindi ko, wala yatang stock nung araw na nakuha ko to. Kaya yun. One of my initial thoughts sa paggamit ng helmet na to mga kabatak ay yung unang-una yung comfortness na may bibigay nito. Alam mo yung hindi mo maramdaman yung MIPS technology dito sa helmet na to, pero nandiyan siya, kumbaga parang invisible siya mga kabatak sa pakiramdam. Tapos pagdating sa ventilation, presko sa ulo dahil nga meron siyang 18 vents na sinabi ko na kanina. Tapos tingnan nyo naman, sobrang astig, bagay na bagay sa kabatak jersey natin. Ayun. Now let's move on sa personal thoughts ko sa overall design ng mismong helmet na to. Ang pinakauna kong gusto dito ay yung retention system nito na nandito sa thumb. Kasi sa kadalasang nakikita nating mga cycling helmet, nandito sa likod yung ating mga adjustment. Katulad ng helmet na to, di ba? Dito natin makikita yung ating adjustment. Yan. Which is, kung ikukumpara natin siya sa retention system nitong laser spear, sobrang dali lang ikutin nito. Alam mo yung kahit may hawak ka, pwede mong i-adjust yung helmet mo. Tapos, ang kagandahan pa dito, sa kada adjust mo, 360 yung na-adjust dito. Kaya, sobrang ganda niya, di ba? Ang convenient pa dito mga kabata, kung sakaling mahaba yung buhok mo or babae yung gagamit, pwede ka lang mag-pony dito sa likuran dahil sabi nga ng laser, this is a ponytail-friendly helmet. Kaya, isa sa pinakamagandang feature yon dito sa helmet na to. Pero alam niyo naman mga kabatakano na hindi lahat positive sa isang cycling product o sa isang cycling helmet. Katulad nito dahil meron din itong mga pros and cons sa aking observation. Unang-unang pros nito, doon muna tayo sa positive. So pros tayo. Yung pros nito ay competitive price. Hindi ko pa nasasabi yung SRP nito pero ang SRP po ng laser spear is 7,750 pesos lang. So with MIPS technology, sobrang ganda na nun at sobrang mura na nun. Tapos ang forma pa ng helmet mo. Tapos branded pa kasi laser yun eh. Pangalawang pros nito para sa akin mga kabatak ay yung airflow. Sobrang ganda ng airflow niya kapag suot-suot mo siya. Malamig at presko siya sa ulo na nasabi ko na din kanina. And one more thing mga kabatak, this helmet has a 5-star rating sa Virginia Tech. Kaya sobrang panalo niya. Pero syempre, dadating tayo sa mga cons.
Unang-unang cons na napansin ko dito is no reflective elements mga kabatak. Kailangan ko pa ba itong i-explain? Even though yung ibang helmet na nagamit ko is wala din naman, pero yun lagi yung isa lang sa nakikita kong magandang feature ng isang helmet. Kahit maliit na sticker lang na reflectable para kung sakaling mailawan ka, kita ka agad. Pero it is a minor cons lang naman yun mga kabatak, ano? Kasi madadaan naman natin yan sa ilaw natin sa bisikleta o kaya sa damit natin. But for me lang sarili kong opinion mga kabatak, maganda pa din ang helmet na may reflective elements. So itong helmet na to ay wala, pero hindi siya kabawasan sa value ng helmet na to. Pangalawa, this is not a major issue too. Wala siyang travel bag kung saan pwede mong ilagay yung mismong helmet mo para pagka nagka-travel ka, hindi nagagasgas yung mismong helmet mo, no? Ganito yung itsura niya. Ganito yung sinasabi ko mga kabatak. It is not included in the package, pero buti na lang meron dun sa isang laser, yung laser jackal natin ay meron ganito. So kung sakaling babiyahe tayo ng malayo, di mo na kailangang magdala ng plastic. Alam mo yun, di ba? Convenient kasi kapag may ganito ka, sabit mo lang to sa likod ng upuan ng sasakyan, pwede na, di ba? Safe yung mismong helmet mo. So isa yun sa mga, hindi siya major cons parang compliment ko lang na hinahanap ko yung bagay na to. Ayun, maganda din na may bag tayong ganito, travel bag tayong ganito, para syempre, alam mo yun, protektahan mo yung ginastusan mo o yung pinag-investan mo. One of the good thing na kailangan mong tandaan para maprotektahan ng helmet mo ay kailangan naka-store to properly. Pero kung araw-araw ka nagbibisikleta at araw-araw mo ito ginagamit, I think kailangan mo yung hook na to. Kita mo? Yung hook na to ay galing sa CRX Facebook page. So yan, makikita nyo bicycle mismo yung design na nandito, tapos ididikit mo lang siya sa pader at pwede mo na siyang pagsabitan ng mga yan, helmet, tapos sunglasses, or mga bagay na pwede na everyday use mo. So nagpadala sila sa atin ng napakaraming nito. Di ko alam ba't ang dami nyo pong pinadala. So ang design is unang-una yung Mountain Peak Striker natin, Lem Official, tsaka si Marcos natin. So ganda, maraming salamat po. Kung gusto nyo bumili nito, sobrang mura lang nito. Ililink ko dyan sa baba, sa description ng Facebook page nila. At maraming salamat po, CRX. Okay, lipat naman tayo sa final thoughts ko sa paggamit ng helmet na to. Nakaka-around 150 plus kilometers na ako by estimation na gamit yung helmet na ito mga batak. Di ko lang binablog pero abangan nyo siguro, no? Tapos, ayan, hindi ko masyadong maramdaman yung pinagkaiba niya sa dating helmet na gamit ko. Pero ang kagandahan dito, equipped na to ng MIPS technology which give me, nabubulol na ako, hindi mo na akong tubig, which give me an extra layer of protection sa pagbibisikleta ko. Kaya sobrang ganda at sobrang panalo nito. And always nyo pong tatandaan mga kabatak, yung mga extra layer of protection na yan, sobrang laking bagay niyan lalo na sa ganitong sports natin kasi hindi naman natin alam kung sino yung nakakasabay natin, kung lasing ba yung nakakasabay natin, di ba? Paano kung bigla na lang tayong banggain? At least, just in case na may mangyari man sa atin, wag naman po sana, no? Kaya magdoble ingat po tayo. Meron tayong kahit papano extra layer of protection like this helmet para ma-save yung mga ulo natin. Kasi sabi nga, kung mahalaga yung nasa ulo mo, lagi kang magsuot nito. This is Lem Official na nagsasabi at nagpapasalamat sa inyo sa panonood nyo ng video ito. Medyo wala pa ako dun At ayun, salamat nga mga batang sa panonood, ano? Lagi kayong mag-ingat, stay safe, and magkita-kita po tayo next time. So, I hope nagustuhan nyo yung video ito. So, please consider subscribing, like this video, at mag-comment ka sa mga thoughts and ideas na naiisip mo. So, magkita-kita tayo sa susunod nating bike ride. Oo, bike ride tayo sa susunod. Meron tayong gagamitin ko yung helmet na to. Wait lang pala. Wala, mag-good night lang ako sa inyo. Follow us sa TikTok, mga batak. Facebook na din.